Welcome to another episode of What Life Lessons My Minivan Taught Me. Nung magkaroon nga ako nitong minivan ay tuwang-tuwa ako. Kaya naman excited ako na makamit ng mga fellow minivans. With the faith that they feel the same way towards other minivans. But this is one thing I learned. Hindi pala lahat ng kapwa minivan ay magiging okay ang pakitungo sa'yo. The funny thing is, kung sino pa yung mga nagsabi sa akin na you cannot please everybody, sila pala yung mga ayaw sa akin. Huwag silang mag-alala kasi the feeling is mutual. So let's dig deep into the details. Ano-ano ba yung mga possible red flags if you belong to a group? And I'm very sorry if I have to be brutally honest, but I think it's necessary para malaman nyo ano ba yung mga red flags. Red flag number 1. Hindi pa kayo ganun katagal magkakakilala, pero magugulat ka na lang kasi bigla kang binabanatan ng mga jokes na medyo mararamdaman mong may dating kasi may pagka-double meaning. So, magbigay ako ng example. Nung tinesting ko nga yung RBS or radar braking system nitong minivan ko, wherein automatic siyang magpepreno kapag merong obstruction sa harap or kung babangga na. So, syempre, tuwan-tuwa ako kasi working yung RBS. Shinare ko sa group chat namin. So, bumanat siya ng joke. Sabi niya, ang next na itest ko naman daw is ako yung nasa harap ng minivan ko, tapos yung minivan ko raw ang driver. Para daw malaman ko kung mahal ako ng minivan ko. At nung ma-offend pa nga ako, nasabihan pa ako na sobrang sensitive at hindi makamove on. Yung pag-disrespect sa'yo, walang katumbas na halaga yan. Red flag number 2. They don't celebrate your wins. Kapag merong naipanalo or merong na-achieve yung iyong minivan. Pero magugulat ka na lang kasi bigla silang bumubulaga o sumusulpot kapag merong nakitang butas sa'yo or sa minivan mo. Magbigay ako ng example. Nag-post ako ng minivan ko na nasa Patapat Viaduct. Tapos nag-comment siya or yung isang ka-grupo. Ang sabi niya mag-ingat daw ako kasi medyo liblib na raw yung lugar. Bakit yun ang napansin niya, 'di ba? Hindi ba niya napansin yung na-achieve ng minivan na nakarating ng Pagudpod at Patapat Viaduct, which is the northernmost part of Luzon? Yan din ay isa sa mga red flags, yung mga fake concern. Akala mo concern or kunyaring concern pero mararamdaman mong may laman yung sinasabi. Somewhat binabawasan yung confidence mo at yung na-achieve na nakarating sa ganong kalayong lugar. Red flag number 3. Gossip or chismis. Do I need to say more? Magbigay ulit ako ng example. So meron akong isang sikreto na na-share at nagulat ako nakarating na sa kabilang isla. Nung kinausap ko siya, ang sabi niya kaya lang niya sinabi para magkaayos daw kami. Ito'y example ulit ng fake concern. Sign number 4, silent treatment. Anong example nito? For example, meron kayong group chat or sa community nyo, every time na may sasabihin ka, hindi ka nila pinapansin. So, ano bang message na pinararating nun? It means, you don't matter to the group. Kaya naman have some self-respect at ikaw na ang lumayo pagka ganun. So yeah, I have to stop by now. Please watch out for more life lessons vlog to come and see you on the next one.